Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Para nga sa ating kwento ngayon, ang kwento natin ay tungkol sa mga gurong tinaslang sa iba't ibang dahilan. Pero isa nga sa mga tumatak sa aking storya ngayong araw ay ang gurong pinatay dahil sa sugal. Lizelle Permale. Viral ngayon ang kaawa-awang sinapit ng isang guro mula sa Naga City, Camarines Sur. Pero dahil sa isang tattoo, agad namang nabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Mabait, mapagmahal at masayahing guro. Ganyan ilarawan ng kanyang mga kakilala ang babaeng biktimang si Lizelle Permale, 28 years old. Nagtapos siya ng Bachelor of Elementary Education, major in Early Childhood Education sa Ateneo de Naga University. Kalaunan, nakapasa siya sa Licensure Examination for Teachers at naging isang lisensyadong professional na guro. Nagtrabaho siya bilang English Grade School Teacher sa Ateneo de Naga University, Grade School Department na matatagpuan sa Barangay Pacol, Naga City. Magaling at masipag na guro si Lizelle, ayon sa kanyang mga katrabaho. Batid din sa araw-araw na pagtatrabaho ni Lizelle na mahal niya ang kanyang mga estudyante at napaka-artistic din ng babae sa kanyang pagtuturo. Bukod doon, kasundo din ni Lizelle ang lahat ng kanyang mga katrabaho, lalo na at matulungin itong katrabaho. At dahil sa dedikasyon ni Lizelle bilang guro, tumagal siya ng 8 taon sa university na kanyang pinagtatrabahuhan. Tahimik na naninirahan si Lizelle sa Deca Homes, Barangay Pacol, Naga City. Subalit isang gabi nabulabog ang buong komunidad ng Deca Homes, Vistanza, nang natagpuan ang puro na wala ng buhay. July 18, 2026, bandang 6:36 ng gabi, nagpunta ang boyfriend ni Lizelle sa bahay ng guro. Nagulang tanga ang lalaki na natagpuan ang kanyang kasintahan sa sahig na walang suot na damit at hindi na tumutugon. Agad namang humingi ng tulong ang karelasyon ni Lizelle sa pamunuan ng subdivision. Mabilis namang rumesponde ang mga pulis kasama ang ambulansya. Hindi na naitakbo pa si Lizelle sa ospital dahil idineklara itong wala ng buhay. Ayon sa inisyal na ulat, ang naging sanhi ng kamatayan ng biktima ay suffocation. At ayon sa mga otoridad, robbery with homicide ang naging pangunahing anggulo dahil may mga nawawalang gamit sa bahay ng guro. Samantala, nabunyag naman ang pagkakakilanlan ng sospek nang panoorin ng mga pulis ang kuha ng CCTV sa bahay ni Lizelle. At bandang 3:00 ng madaling araw ng July 18, nakitang ginalaw at iniba ng isang lalaki ang direksyon ng CCTV camera upang hindi makunan ang kanyang muka. Pero habang ginagawa niya ito, malinaw na nakuna ng kamera ang kanyang kaliwang braso at kamay na may tattoo. Ito nga ang naging pinakamahalagang lead ng mga pulis ng mga oras na ito. Ipinagtanong-tanong nila sa mga taga-subdivision kung may nakakilala ba sa lalaki na ganun ang tattoo. At sa kuha nga ng CCTV ng ibang residente na hindi na isinapubliko pa, nahagip ang kaparehong lalaki habang nulan ito ng motorsiklo at lumabas ng bahay ng gurong si Lizelle. Wala pang 12 hours matapos matuklasan ang nangyaring krimen, mabilis na naaresto ng Naga City Police Office ang suspect na kinilala lamang na alias Jason sa Pasacao, Camarines matapos siyang ma-corner ng mga pulis dahil sa isinagawa nilang follow-up operation. At dahil na din sa permanenteng marka ng tattoo sa kanyang balat, hindi na nakaila pa ng suspect na siya nga ang nakunan sa CCTV ng oras na mangyari ang krimen sa bahay ng biktima. Nang kapkapangan nga si Jason, nakuha rin sa kanya ang cellphone, tablet at ATM card na pagmamay-ari ng guro. Mismong kasintahan ng yumaong guro ang nagkumpirma na yun ay pagmamay-ari nga ng kanyang nobya. Samantala, pinuri naman ng Mayor ng Naga City na si Mayor Lenny Robredo ang mga investigador
dahil sa kanilang sipag at determinasyon na maaresto ang sospek sa loob lamang ng maikling panahon. Kinumpirma din ng mga pulis na may isa pang sospek na kasalukuyang pa ring pinaghahanap at tinutugi sa pamamagitan ng isang manhunt operation. Ayon sa ulat, hayagang inamin ng sospek na si Jason na pinatay niya ang gurong si Lizelle sa pamamagitan ng pagtakip ng unan sa mukha nito. At ayon nga kay Jason, pinalak talaga niyang pasukin ang bayan ng biktima upang pagnakawan ito. Gayunpaman, nauwi nga sa maras na pagkamatay ang insidente nang nagising ang nasawing group. Inaantay naman ng mga pulis ang resulta ng medical examination sa labi ni Lizelle upang matukoy kung ang guro ba ay pinagsamantalahan o hindi. Kasama din sa inaalam kung lulong ba sa ipinagbabawal na gamot ang suspect na si Jason nang ginawa niya ang krimen. Dahil kung matatandaan, ninatnan ang labi ng guro na walang suot na damit. Ayon pa sa mga pulis, naka-underwear lamang si Lizelle ng panahon ng insidente, kaya posibleng naakit umano ang suspect sa biktima. Ang suspect na si Jason ay sinampahan ng kasong robbery with homicide at siya ay kasalukuyang nakakulong sa custodial facility ng Naga City Police Office. Patuloy naman ang paghahanap sa isa pang suspect. Nag-alay naman ng panalangin ang buong Ateneo Dinaga University para sa mabilis na pagkamit ng katarungan para kay Teacher Lizelle. Dexter Hinayon. Sa ating kalawang storya, ito ay nangyari naman sa Bohol. Sa Bohol, nagmula si Dexter Hinayon, 33 years old. Tinawag nga si Dexter ng kanyang pamilya na Dex, habang kilala naman siya bilang Mr. Smile dahil palagi itong nakangiti. Bukod sa pagiging guro, si Dexter ay Administrative Officer at Director ng Cashier's Office sa Bohol na isang Island State University. Bukod sa kanyang posisyon sa university, nagtatrabaho rin si Dexter bilang store manager sa kusina ni Tibo Restaurant. Inilarawan nga si Dexter ng mga nakakilala sa kanya bilang mabait, dedicated at maaasahang tao. Ayon sa university, maraming ipinakita ang kabutihan si Dexter sa kanyang mga katrabaho. Madali din lapitan o hinga ng tulong ang guro. Si Dexter ang pinaniniwalaang nagsilbi sa isa sa mga pangunahing haligi at takbuhan ng kanyang pamilya pagdating sa financial problems. Malapit din ang lalaki sa kanyang pamilya at iba pang kamag-anak. Kaya naman, ganun na lamang ang pag-aalala ng pamilya at kamag-anak na Dexter nang hindi ito umuwi sa kanilang tahanan ng July 20, 2026. Ayon sa ulat, gabi na noon subalit hindi pa umuwi ang guro sa kanilang tahanan at hindi siya makontak ni Nimang. Agad namang nag-report sa mga pulis ang pamilya ng guro at itinuri na si Dexter na missing person. Pumapila naman sa social media ang pamilya ng guro upang malawagan sa kung sino man ang nakakita sa biktima ay agad na ipagbigay alam sa kanila. At July 21, 2026, natagpuan ng pamilya ni Dexter ang cellphone niya na naiwan sa kusina ni Tibo Restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Ibinigay nga nila agad ang cellphone na ito sa mga pulis. At sa pagsusuri nga sa chat logs ng cellphone ng biktima, natukoy ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng muling kasama ng guro at ang posibleng lokasyon kung nasaan ito. At bandang alas 9 ng umaga ng kaparehong araw, matapos sundan ng muling signal ng cellphone ni Dexter, natuklasan ng mga pulis ang labi ng kaawa-awang teacher. Ayon sa mga ulat, ang labi ni Dexter ay nasa loob na ng isang sako. Ang sako ay itinapon sa madamong bahagi ng burol sa isang barangay sa Bohol. Pinaniniwalaan ng mga pulis na hindi doon pinaslang ang biktima at doon lamang inabandona ang kanyang labi. At nang suriin nga ang labi ng guro, may tali ang kamay nito. Bukod doon, may tape din siya sa kanyang bibig. At base sa inisyal na obserbasyon, pananakal ang sanhi ng pagpanaw ng mabait na guro. At bandang tanghali, pinuntahan na ng mga otoridad sa mismong paaralan ang 18 years old na pamangkin ng biktima na si Jesse Riquez habang ito ay nasa gitna ng klase sa Bisu Kanjay Campus, ang kaparehong university kung saan nagtatrabaho si Dexter.
Si Jessie ay isang first-year college student at ang tatay niya ay first cousin ng biktimang si Dexter. Sa ibang ulat, sinabi nga na second cousin daw umano ni Dexter ang ama ni Jessie. Agad namang inimbitahan si Jessie sa police station para questionin at sa police station ay agad na inamin ng binata na siya ang pumatay sa kanyang tito. Pag-amin ni Jessie, nagalit siya sa biktima dahil 1,000 pesos lamang ang binigay nitong pera sa kanya. Na dapat sana ay 2,000 dahil yun ang kanyang hinihingi para nga sa kanyang adiksyon sa online gambling. Pag-amin pa ni Jessie, ang pera ay ipapantaya sana niya sa scatter o online slot games na ini-endorso ng maraming kilalang personalidad. Sinabi pa ni Jessie na nagalit at nagdilim ang kanyang paningin kaya niya nagawang sakalin ang kanyang tito Dexter. At sa pagsusuri nga ng mga pulis sa cellphone ni Dexter, natuklasan sa kanilang mga palitan ng chat ni Jessie ang magtito ay di umano'y may lihim na relasyon. At sa kanilang huling pag-uusap, na pagkasunduan ni Dexter at Jessie sa isang liblib na lugar. Ayon sa mga pulis, bukod sa issue ng pera, sinisilip nila ang anggulo na baka may malalim na personal na alitan ang biktima at suspect na dahil nga sa kanilang lihim na relasyon. Kasalukuyang ginagamit ng pamilya at mga otoridad ang mga ebidensyang ito upang patatagin ang kasong murder na isasampa laban sa suspect na si Jessie. At ayon sa pahayag ng kanilang mga kaanak, kilala si Jessie na isang mabait na binata at aktibo sa kanilang lokal na simbahan. Kaya naman labis na ikinakagulat ng pamilya ng pinaslang ni Jessie ang tito niyang si Dexter dahil lamang sa hindi na pagkasundang halaga ng pera na hiningi ng biktima sa suspect. Sa huling balita, si Jessie ay nasa kustodiya na ng mga otoridad sa Bacolod. Jamar Carbonell Eugenio. Nagmula naman sa Santiago City, Isabela ang ikatlong biktimang guro. December 31, 2025, habang abala ang lahat sa paghahanda ng handa para sa bagong taon, isang pamilya naman sa Isabela ang nagluluksa para sa pagkamatay ng kanilang kapamilyang isang guro. December 30, 2025, pasado alas 10 ng umaga, nakatanggap ang Santiago City Police ng tawag mula sa isang concerned citizen. Ayon sa tumawag, may natagpuan siyang labi ng tao sa isang boarding house at naniniwalang siya na ito ay isang kaso nga ng pagpatay. Ang biktimang natagpuan ay kinilalang si John Mar Carbonell, 31 years old. Si John Mar ay residente ng Santiago City at isang public school high school teacher. Simple lamang ang pamilyang kinalikhaan ni John Mar at batid niya ang hirap ng buhay ng kanyang pamilya. Ginamit ka ni John Mar ang kanyang katalinuhan kaya madalas siyang manguna sa kanilang klase. Hanga ang mga guro sa talino at sipag sa pag-aaral ni John Mar. At nang pumasok na sa high school si John Mar, siya ay kinuhang scholar ng dati niyang principal sa paaralan at itinuringan niya na lola na ang principal. Nagsumikap ang mga magulang ng binata upang siya ay makapagtapos sa kolehiyo. At matapos nga makapasa sa licensure examination for teachers, natanggap na sa wakas si Jomar bilang guro sa isang pampublikong eskwelahan. Masayahin, palakaibigan at matulungin. Ganyan ilarawan si John Mar ng kanyang pamilya at kapwa guro. Bukod sa mga katrabaho niya, marami ding kaibigan si John Mar na katulad niyang miyembro ng LGBT community. Sa kabila nga ng pagiging isang LGBTQ, buo ang suportang natatanggap ni John Mar mula sa kanyang pamilya. Mahilig din pala magsayaw si John Mar sa kanyang social media. Habang nagtatrabaho bilang guro, nagpa siya nga si John Mar na kumuha ng isang kwarto sa isang boarding house na halos 15 minutes lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Ayon sa saksi, nadiskubre ang labi ni John Mar ng December 30, 2025 ng umaga. Ayon nga sa labandera, dadalhin niya na dapat ang mga damit na hinalabhan sa kanya ng guro. Sinabi din niya na ilang beses siyang kumatok sa pintuan ng apartment ng teacher na si John Mar, subalit walang nagbubukas nito. At makalipas ang ilang minuto, nagpa siya na ang saksi na pasukin ang kwarto ng biktima. At pagbukas na ng ilaw ng kwarto, tumambad sa babae ang labi ng guro. May wire extension ang liig at pinaniniwalaang sinakal hanggang sa masawi. Labis na natakot ang babae at tumakbo palayo habang humihingi ng tulong.
Siya ay nagtungo sa barangay hall upang isumbong ang kanyang nasaksihan. Agad namang rumesponde ang Santiago City Police sa pinangyarihan ng krimen. Agad ngang nangalap na makuha ng CCTV ang mga investigador. At dito na nga nadiskubre ng mga pulis na noong alas 12 ng hating gabi ng December 29, 2025, nakita ang guro na dumating sa boarding house kasama ang isang lalaki sakay ng itim na motor na pagmamay-ari ni Jarma. Pumasok nga ang dalawa sa boarding house ng guro. At makalipas ang 2 oras, nakita ang kasamang lalaki ni Janmar na lumabas ng boarding house. At sa pagkakataon na ito, may dala ng backpack ang lalaki at umalis sakay ng motor na pagmamay-ari ng biktima. At sa pamamagitan nga ng Facebook Messenger ni Janmar, nakilala ang lalaking huling kasama nito. Ang lalaki ay kinilala na lamang alias Neil, 19 years old at isang estudyante. At nang nakumpirma na nga ang pagkakilala ng suspect, agad na nagkasa ang mga otoridad ng manhunt operation upang mahanap ang binata. At dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang police station, naaresto si Neil bandang 9:30 ng gabi sa parehong araw kung saan natagpuan ang labi ni Janmar. Nakuha nga mula sa lalaki ang cellphone, wallet at mismong motor ng biktima. Nahanap din ng mga pulis sa bahay ng suspect ang ginamit nitong damit nang isinagawa niya ang krimen. At sa investigasyon, napag-alaman na nagkakilala lamang pala si Janmar at Neil ng December 28, halos 2 araw bago natagpuan ang labi ng guro. Ayon sa mga pulis, walang relasyon ang biktima at suspect at hindi sila nag-away bago nangyari ang krimen. At base sa otoridad, pagnanakaw ang motibo ng krimen dahil tinangay ng suspect ang mga gamit ng biktima bago niya ito paslangin. Ang suspect nga na si Neil ay kinasuhan ng robbery with homicide at kasong carnapping at siya ay ikinulong. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya ni Neil at labis ang kanilang panghihinayang dahil marami pa sanang matuturuan na estudyante si Janmar tungo sa kanilang magandang kinabukasan. Rainayzan Fausto. Para nga sa ating huling storya, tayo ay magtungo sa Negros Oriental. Sa Tanjay City, ipinanganak ang lalaki na si Rainayzan Fausto. Bata pa lamang si Ray, alam na niya na iba ang kanyang hilig at gusto. Bagamat ipinanganak na lalaki, taglay niya ang damdamin ng isang babae, kaya naman siya ay naging miyembro ng LGBT community. Madalas na tampulan ng panunokso si Ray pero hindi naman niya pinapansin ang mga naninira sa kanya. Sa kabila ng kanyang karanasan, lumaking mabait, magalang at masunuri na anak si Ray. At sa kabila ng maraming nanunokso sa kanya, pinatunay niya sa lahat na malayo ang kanyang mararating. Naging inspirasyon nga ni Ray ang kanyang pinakamamahal na nanay dahil mag-isa nitong itinataguyod ang kanyang pamilya matapos pumanaw ng kanyang tatay. Matapos ang high school, nag-enroll nga si Ray sa Foundation University sa Dumaguete City, kung saan kumuha siya ng kursong education. Habang nag-aaral, ilang beses siyang sumali sa mga beauty contest. At matapos mag-aral ng kolehiyo, kumuha naman ng master's education si Ray. Natanggap naman si Ray bilang guro sa kanilang bayan sa Tayasan. At sa pagdaan nga ng panahon, tanging si Ray na lamang ang naiwan sa bahay ng kanyang ina dahil nagkaroon na ng pamilya ang kanyang mga kapatid. Pero sa kabila nito, tinutulungan pa din ni Ray ang kanyang mga kapatid at pamangkin. Kumuha nga si Ray ng tagapag-alaga sa kanyang bedridden na kapatid. Talagang napaka-mapagbigay ng guro sa kanyang pamilya at inuuna niya ang mga pangangailangan ng mga ito. Subalit February 8, 2025 bandang 6:52 ng gabi, nakulan nga si Ray ng CCTV na bumili ng tinapay sa isang bakery. Matapos magbayad sa kahera, agad ding umalis si Ray sakay ng kanyang motor. Kinabukasan, araw ng linggo, pumasok ang caregiver ng kapatid ni Ray. Laking pagtataka naman ng mga kasama sa bahay ni Ray dahil tanghali na ay hindi pa to lumalabas ng kanyang kwarto. At bandang 2:52 ng hapon, hinagpa siya na ang caregiver na silipin si Ray sa kanyang kwarto. At nagulat na lamang siya nang nakita ang labi ng guro sa sahig.
Agad na tumawag ang kasambahay ng ambulansya at mga pulis dahil nga sa sinapit ni Ray. At ayon nga sa investigasyon, wala namang masyadong sugat sa katawan si Ray maliban na lamang sa mga galos sa binti at bakas ang matinding pwersa sa kanyang liig. At dahil dito, itinuri nga ng mga pulis ang insidente na kaso ng pagpatay. Napag-alaman naman na nawawala ang dalawang cellphone ng biktima. Pero nasa kwarto pa din ang wallet at laptop ni Ray. Nagtaka ang mga otoridad dahil maayos ang buong kwarto ng biktima at walang indikasyon ng forced entry sa pinto o bintana. At ang ibig sabihin lamang nito ay malayang nakapasok sa bahay ang suspect na pumaslang kay Ray. Natagpuan ng mga pulis ang CCTV na naka-install sa kwarto ni Ray, ngunit nawawala ang memory card. Dahil dito, bigo ang mga pulis na mapanood ang nilalaman ng CCTV na malaki sanang tulong sa investigasyon. At sa autopsy naman sa labi ni Ray, pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay ng guro. Ayon sa mga pulis, malaki ang posibilidad na nanlaban ang biktima kaya nagtamo ito ng mga sugat sa katawan. Git pa ng mga otoridad, tila may matinding galit talaga ang pumaslang kay Ray dahil sa tindi ng pinsala nito sa leeg. Nagtaka naman ang mga pulis dahil ibinigay sa kanila ng asawa ng kapatid ni Ray ang isa sa mga nawawalang cellphone ng biktima. At nang tanungin nga siya kung bakit nasa kanya ang cellphone ng biktima, sinabing may nag-aabot lamang sa kanya na hindi kilalang tao. At nang buksan na ang cellphone ng nasawing guro, deleted na ang mga laman nito. At sa pinakahuling balita, nagsasagawa pa din ng investigasyon ng mga pulis at wala pa silang inaanunsyo kung sino ang pumaslang sa guro. Hanggang ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon sa pagkamatay ng guro at ng breadwinner na si Ray. Labis ang kalungkutan ng ina ni Ray at hindi pa niya matanggap na wala na ang pinakamamahal niyang anak. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa din ang investigasyon at nangako nga ang mga pulis na hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang hustisya para kay Ray na kanilang inaasam-asam. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!